Nang malaman ito nina Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong polanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Lucas Kapitulo 9 versikulo 54. Sina Santiago at Juan ay binansagang, mga anak ng kulog, nang makaengkwentro sila ng isang nayon sa Samaria na ayaw tanggapin si Jesus, gigil na gigil silang polanan ito ng apoy upang matupok ang mga kabahayan. Naisip nila marahil na sa pamamagitan ng pagpapakita ng nakakagimbal na kapangyarihan, magiging mas katanggap-tanggap ang dala nilang mensahe ng kaligtasan. Handang isakripisyo ng magkapatid ang buhay ng mga taga-nayon alang-alang sa Ebanghelyo, ngunit itinuwid sila ng Panginoong Hesus. Sa pagdaan ng panahon, narinig ng mga alagad na tinanggap sa Samaria ang magandang balita, Gawa Kapitulo 8 versikulo 14. Sino naman ang inatasang magpunta roon at tulungan silang matanggap ang Espiritu Santo kundi sina Pedro at Juan? Ang layunin ng Diyos ay hindi para lupulin ang mga tao kundi iligtas sila. Pinili ng Diyos na huwag magpaulan ng apoy sa nayon, bagkus pababain dito ang Espiritu Santo. Ano kaya ang naglaro sa isip ni Juan nang makita niya ang mga tao, na minsan ay gusto niyang lipulin, na nagsasaya sa kanilang kaligtasan? Tiyak na nagpapasalamat siya na pinigilan ng Panginoong Hesus na hindi mangyari ang kanyang mga plano. Napakalaking kaibahan ng kaisipan ng tao sa kaisipan ng Diyos. Pagkawasak ng isang buong nayon ang naging resulta sana ng kaisipan ng tao, kaligtasan naman ang dala ng plano ng Diyos, higit na makikinabang pa ang mga tao sa gustong ibigay sa kanila ng Diyos kaysa pinakamaganda mong plano. Nalugi kaya ang mga nasa paligid mo dahil sa sarili mong plano lang ang pinaiiral mo sa halip na plano ng Diyos?